Magandang oras sa banal na espiritu at sa inyo mga kapatid. Ang greetings na nabuklat para sa atin ay matatagpuan sa sulat ni Apostol San Pablo kay unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 16. Sa versikulo 7, datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. 9, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. 10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. 11, ang mga bagay na ito iyong iutos at ituro. 12, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 13, hanggang ako'y pumariyan ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Katorse, huwag mong pabayaan ang kaloob ng nasa iyo. Nasa iyo'y binigay sa pamamagitan ng hula na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 15, magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. At sa huli sa 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Bendisyon ang pagkabasa ng banal na sulat. Iba't ibang mga katha, iba't ibang mga bagay na bunga ng karunungan, iba't ibang mga bagay na bunga rin ng kathang isip, kathang isip na pinagmumulan ng mga bagong kaalaman.
mga bagong pagtuklas sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga isipan malikot na isipan na kung saay naglalakbay, imahinasyon na nagiging inspirasyon upang sa inyong pagtuklas napapagsikapang masumpungan ang mga kasagutan. Likas sa inyo na mayroong karunungan ang magsiyasat, magtanong at maghanap ng mga kasagutan. Oo, sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan o sa mga bagay na ibig ninyong maging masulong, kung kaya't pagsikapan lang ninyo ang mga kathang inyong pinagtutuunang pansin ay may mga katuturan. Upang kayo'y sumulong sa iba't ibang aspeto ng buhay. Karunungang pangmaterial, karunungan sa mundong ito, karunungang pang-espiritual, karunungang ukol sa kabanalan. Oo't hindi naman masama ang mga likha ng inyong kabiasnan o karunungan. Ang mga kathang nagbibigay sa inyo ng liwanag, mga kathang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon sa buhay. At hindi yung mga kathang walang kabuluhan na madalas na tinatangkilik ng bawat isa. Huwag ninyong hahayaang masayang lang ang bawat sandali upang sa inyong mga pagtangkilik sa mga kinathang walang kabuluhan. Kung di pagtuunan ninyong pansin yung mga katha na lalong magbibigay sa inyo
ng kaliwanagan sa buhay. Kathang magbibigay din sa inyo ng mga kasagutan sa inyong mga katanungan. Sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang larangan at sining o kaalaman. Napaka-palad ninyo sa kasalukuyan sapagkat ang lahat ay nasa inyong harapan na. Nasa sa inyo na lang kung papaano ninyo mabubuksan. Nasa sa inyo rin kung papaano ninyo sila lubusang maintindihan. Balikan ninyo ang nakaraan. Kung ano ang pagkakaiba. Lalong-lalo na sa larangan ng literatura at sining at siyensya. Kung ibig ninyo na magsaliksik noong unang panahon, ay kinakailangan pa ninyo na maghalughog sa mga aklatan. Kinakailangan pa ninyong maglakbay at maglaan ng maraming oras. Subalit sa inyong kasalukuyan, nasa inyong mga palad at daliri lang. Lalong-lalo na sa mga bagay na mga bago. Kung kaya't pagsikapan ninyo na gamitin ang kasalukuyan ninyong teknolohiya sa mga bagay lang na pawang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon. Sa mga bagay lang na tunay na makakatulong sa inyong mga sarili. Sapagkat pinagsama-sama sa iisang pirasong kasangkapan. Ang mga bagay ng ukol sa kamunduhan. Ukol sa karunungan. Ukol sa kabanalan. Ukol sa pagsulong ng moral. Ukol
sa iba't ibang bagay na may kinalaman sa mundong ito. Subalit may mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa tunay na natutuklasan. At ang mga bagay na inililihim at tinatago, mga misteryo ng ating Ama. Subalit, ang makakasumpong lang ay ang mga tumatanggap sa banal na Espiritu. Na siyang aakay at magbibigay sa inyo ng kaliwanagan. At siya rin na magtuturo sa inyo upang kayo'y makalikha ng mga katha ng ukol sa kabutihan, mga kathang ukol sa kabanalan, mga kathang ukol sa biyaya ng Espiritu. At mga kathang ukol din sa iba't ibang batas. Batas ng Diyos. Batas ng buhay. Batas ng kalikasan. Batas ng universo. Kung kaya't kayo na nakatanggap ng mga biyaya ng Espiritu, pagsikapan ninyo na magamit ito sa pagkatha lang ng mga bagay na magpapailaw sa sanglibutan. Hindi lang sa larangan ng literatura, kung hindi sa pamamagitan ng inyong paggalaw sa buhay. Sapagkat makikita sa inyong paggawa yung mga kathang inyong nalaman, natutunan, kung inyong ipinapatunay sa inyong mga paggalaw sa buhay. Magkakaroon ng kaliwanagan upang magbigay kayo ng mga inspirasyon sa inyong mga kapatid upang sila mismo ay gagawa ng mga sariling katha. Katha sa paggawa ng mga kabutihan. Katha sa pagsulat ng mga papuri at mga awitin. Kathang
magbibigay sa bawat isa ng lakas. Kung kaya't bilang mga mag-aaral ng buhay, pagsikapan ninyo na sa bawat pahina ng inyong buhay ay mayroon kayong masusulat, sapagkat lahat kayo ang nagsusulat ng inyong buhay upang may tala doon sa tunay na aklat ng buhay. At naway sa inyong pagtatapos maganda ang inyong maitatala sa sarili ninyong aklat. Kung kaya't tingnan ninyo ang inyong sarili. Ano kaya katha ang inyong inihahanda na o naihanda na? Naway magbigay kayo ng pahayag sa bawat isa. Ang oras ay para sa inyo. Mga kapatid, nagtatanong po ang banal na batlaya at sinabi niya, tanungin daw natin ang ating sarili kung ano na ang kata na naihanda na natin o naihanda na. Laya po ang sumagot sa katanungan. Magandang oras po, banal na batlaya. Tungkol sa ating pag-aaral, kung ano na ang katha na naihanda sa aming mga sarili. Para po sa akin, ang kathang aking minimithi ay iyong kathang may pag-ibig at kapayapaan. At kung ito ay naihanda na, sa palagay ko po, hindi paganap kung hindi nasa kalagitnaan pa. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Banal na batlaya ang para sa akin din po. Kung ano po ang inihanda ninyo sa amin, yun po ang inahangad kong kata na aking gagalawin. Salamat po.
ang bawat isa ay may sariling katha at hindi ang aming mga idinadala sa inyo ang dapat na ninyong maging katha. Ibinibigay lang namin sa inyo ang mga salita bilang mga gabay at hindi naman ibig sabihin na ito rin ang inyong magiging katha. Sa akin pong pag-aaral, ninanais ko pong makagawa ng kabutihan at may ganap ang mga tungkulin na inihatag sa aking balikat sa aking araw-araw na pagganap. Nagpupumilit po ako na gawin yung inaasam-asam ko na makarating sa buhay na walang hanggan pagdating ng panahon na ako'y aharap sa aming mahal na Ama. Salamat po. Magtagumpay nawa kayo sa inyong mga hangarin. Nag-aahantay po ang banal na batlaya. Magandang oras po, Libanan. Para sa akin po, tulad ng iyong nasabi at sa mga turo sa amin, na maintindihan namin ang aming bawat sarili. Ako rin po yung may mga weaknesses na kailangan maipino sa aking paggawa. At yung mga katanungan na minsan may mga katanungan akong hindi maintindihan, lalo ay isa po rito kung paano ko maunawaan o maintindihan kung ano yung bakit ako naparito at maalaman kung ano yung agreement ko na bago ako napunta rito ay siyempre po may mga kondisyones na ibinigay sa amin ng Ama o ng mga matataas na espiritu. Yun po yung aking gustong maalaman din po. Maraming po salamat. Nagiging hadlang ba sa iyo kung hindi mo man ito naiintindihan? Minsan po, medyo nagtatanong po ako sa akin sarili. Gusto ko pong para po sa akin po kasi mas malinaw, mas maganda po yung malinaw sa aking isipan kung alam ko po ang aking pinarito upang maka-concentrate ako, magampanan ko kung ano yung mga bagay na yun. Maraming po salamat. Hadlang nga ba kung gayon? May lihim na yun po yung Oo at hindi lang naman. kung minsan po medyo nagiging palaisipan sa akin kung hindi ko magampanan yung para pong nagiging
responsibilidad po sa akin kung hindi ko magampanan. Yun po yun. Ganito na lang ang iyong tingnan. Sa gitna ng daan na iyong nilalakbayan, may isang bato. Bato na hindi naman kalakihan. At pwede mo namang lampasan. Bakit hahayaan mo ang iyong sarili na mananatili na lang at hindi ka magpapatuloy? Magpapatuloy pa rin po. Ngunit parang konsensya ko po kung hindi ko nagampanan kung ano po yung aking minisyon dito o parang agreement ko sa Ama. Bakit mo titingnan yung mga bagay na hindi mo nakikita? Yung mga bagay na hindi mo man nalalaman. Ano ba ang mahalaga? O kung meron ka mang mga bagay sa mga nakalipas mong buhay na dapat pagbayaran, sana hindi naman ito magiging dahilan upang magpabagal sa kasalukuyan mo. Sapagkat kung ika'y magpapatuloy sa paggawa ng mga kabutihan, sa kabanalan, para sa sarili mo, para sa mga kapwa mo, para sa Diyos. Kahit hindi mo man malaman ang kasagutan sa inyong mga katanungan, sa hindi mo kamalayan sa paggawa mo, hindi mo pala alam na babayaran mo na. Naitama mo na. Hindi ba mas mainam kung gayon? Katulad lang ng inyong tinatawag na pag-i-invest. Oo, sa mga yaman dito sa lupang ito. Hindi ba't isinusugal ninyo ang inyong mga pinaghirapan sa kabila ng hindi nyo alam kung kayo'y matatalo o malulugi? Anong pinagkaiba ng kasalukuyan mong buhay? So, ang tanong ko po, hindi po mahalaga kung ano yung agreement ko na bago pa ako naparito. Ang importante po ay Gawa ka lang ng gawa ng kabutihan. maraming po salamat sa mga kasagutan niyo at pagpapaliwanag. Ang mga kasunduan ay hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Ang hindi mahalaga ay hindi mo na kailangang literal na lalalaman mo. Halimbawa, kung ikaw noong nakaraan mo ay naging sanhi upang ang iyong kapatid ay maghirap sa buhay. Alam kong naiintindihan mo na ang aking ibig sabihin. Hindi mo na kailangang nagdusa ang aking kapatid dahil sa aking kagagawan. Dahil sa aking kasakiman,
dahil sa aking kasamahan. Sapagkat tunay naman sa mundong ito, lahat kayo ay nagiging sanhi upang ang inyong kapatid ay manghina, masaktan, madapa, maghirap, subalit maraming salamat sapagkat kayo ay hindi na ganoon. Oo, kayo'y sumulong na. Simula nang nagkaroon kayo ng binhi ng kabanalan. Simula nang kayo'y nadiligan sa tubig ng buhay. At simula nang kumain kayo sa tinapay ng buhay. At kayo'y nagpasakop sa Espiritu ng Diyos. Naway lubusan na kayong tumalikod sa mga bagay na hindi kaaya-aya. Oo, lagi ninyong dalhin ang mga bunga ng Espiritu upang inyong maging kalakasan sa buhay. Magpatuloy kayo sa katanungan. Magandang umaga po, Banal na Batlaya. Sa inyo pong tanong ay kung ano ang aming naihanda na at ihahanda, ipagpapatuloy. Sa pag-aaral po, sa aking pag-aaral na oo, kung balikan po ang nakaraan, ay isang mahulagang pattern dahil nailalarawan ang mga hakbang na ginawa kung mayroon mang pagkakamali, pagkukulang na hindi sulong at dapat lamang sulong. Ito po ang mga larawan na nagbibigay ng malaking pag-aaral sa pangkasalukuyan. Ibinibilang ko po na iyong mga iyon na naihanda na sabihin mo man pong pagsulong sa materya, sa konting spiritual. Pero ito po'y tinitingnan ko palagi dahil sa maliit na kaalaman sa nakaraan, ito po ang pinagsisikapan na may hahanda at may pagpapatuloy sa pangkasulukuyan. Inuhubog na parang ulmahan ang mga ito. Ang pag-uugali, pagkilala sa sarili, at pagbibigay sa dapat gawin dahil
Hindi lang po ang pananampalataya ang mananatili sa amin, kundi dinala din po ninyo na kung papaano naming gawin at ipamahagi sa aming mga kapatid kung ito ay nagbigay ng katalinuhan sa amin at pagsulong. So ito po ang inahanda sa pangkasalukuyan na sana po hindi uli ang lahat habang ito ay ginagawa. Maraming salamat po. Magiging huli lang ang lahat kung kayo'y magpapabaya. Kung kaya samantalahin ninyo ang natitira pa ninyong lakas, gawin na ninyo sa abot ng inyong makakaya. At upang hindi ninyo sasabihin sa bandang huli, at kayo'y magsisisi. Kung kaya, lahat ng mga panahon at oras sa kasalukuyan ang mahalaga. Hindi ang bukas at lalong hindi ang nakaraan. Sapagkat ang nakaraan at bukas ang inyong pagbabatayan lang kung papaano kayo gagalaw sa kasalukuyan. At ang kasalukuyan din naman ang magiging resulta ng bukas. Kung kaya't pagbutihin ninyo alang-alang sa inyong sarili at hindi alang-alang sa iba. Bagamat kayo rin ay magsisilbing inspirasyon, ilaw, at magsisilbi ring tulong sa kanila yung mga nakakakita sa inyo. Basahin niyong muli ang naibigay na sulat upang sariwain dito po sa sulat, unang sulat ni Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 16 sa 7, tatapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. 8, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. 9, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat. 10, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap
sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. 11. Ang mga bagay na ito'y iyong iutos at ituro. 12. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. 13. Hanggang ako'y pumarian, ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. 14. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo'y ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. 15. Magsipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. At sa huli sa 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Bendisyonan na ang pagbasa sa banal na sulat. Malinaw ang inyong narinig. Kung kaya't kayo na nagkaroon ng mga biyaya, kaloob ng Diyos upang gamitin ninyo hindi lang para sa kanyang ikakaligaya, kundi lalong-lalo na para sa inyong sarili. At huwag niyong ikakaila ng kaloob na ibinigay sa inyo, sapagkat sa huli, kayo rin naman ang mabibigatan. Kung kaya, pagsikapan ninyo ng mga biyayang kaloob ng Espiritu ng Diyos ay magkaroon ng katuturan, kabuluhan sa inyong buhay. Gamitin nyo ito sang-ayon sa inyong tinanggap na tungkulin. At upang hindi na ninyo sasabihin, kung kayo man ay babalik pa sa susunod na buhay, at hindi na ninyo sasabihin na hindi ko kasi kakilala. Hindi ko kasi alam ang aking kasunduan. Hindi ko alam na ganito ang dapat kong gawin. Na ganito ang dapat kong pagbayaran. Sapagkat ang tunay na mahalaga ay mamuhay lang kayo sa katuwiran. Mabuhay kayo sa kabutihan. Mamuhay kayo sa katotohanan, sa pag-ibig. At hindi magkakaroon ng puwang yung mga katanungan nagiging kagulumihanan sa inyong mga sarili. Sapagkat sa inyong pagtanggap sa kung ano ang ginagalawan ninyo,
ay sapat na upang malampasan ninyo yung sinasabi ninyong pagbabayad utang sa nakaraan. Ngunit kung hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang katanungang na nagiging hadlang, ito'y magpapabagal lang sa inyong pagsulong. Sapagkat kayo'y nagiging mahina. Ngunit, kung ang inyong pag-usad ay dire-diretso, kahit ito'y mabagal lang, hindi ninyo makakaligtaan yung mga mahalagang bagay na daraan sa inyong buhay upang hindi ninyo maintindihan. Sapagkat sa inyong paggalaw, sinisiyasat ninyo, pinag-aaralan ninyo, at oo, lahat ng mga bagay na hindi ninyo maintindihan. Nasaan ang inyong pananampalataya? Hindi ba't lahat ay ipinagpapasa Diyos? Sapagkat hindi lahat ay lubusang maintindihan ng inyong mga kakayahan ng isipan, ng karunungan. Oo, at maliban lang kung tuluyan na ninyong isinuko ang inyong sarili sa Espiritu Santo. At kung tunay ng dalisay ang inyong mga sarili, ang tunay ninyong pagkatao, ang Espiritu. Maraming salamat. Sapat na ba para sa araw na ito? Kung may nais pang magpatuloy o maghain ng katanungan, ang oras ay bukas pa. Naghahantay po ang banal na batlaya kung sinong may katanungan o may pangangailangan. Laya po sila. Salamat po. Wala akong magtatanong. Pagpasensya niya ako sa aking kakulitan. Halimbawa po, may talento pala, may talento ang binigay sa akin ng Panginoon na sa aking experience dito, parang napaka-challenges po, parang mabigat na may ganap ko, halimbawa lang po. Ngunit sa ibang bagay ay doon natutuwa ang aking espiritu sa paggawa. Yun po ba'y, yun pong naalala ko yung sulat na ibinigay na sa banal na sulat
yung mga pinagbilinan ng mga talento ng Panginoon. Yung 5 talento, naiganap niya at natuwa ang Panginoon at binigyan pa ng higit pa sa kanyang naibigay sa kanya. Bigyan din po yung 3 talento. Ngunit sa pagdating sa isa lang talento yung binigay sa kanya at hindi niya pinagyaman, nagalit po ang Panginoon dahil hindi niya ginawa o pinagyaman. Iyon po yung ang tanong ko sa aking sarili, kung may talentong binigay sa akin ng Panginoon, ngunit hindi ko naiganap. Ngunit sa ibang aspeto ng paggawa, doon ko naiganap na natutuwa yung espiritu ko. Yun po ba'y magiging parang malulungkot ba ang Panginoon kung hindi ko naiganap? Yun po yung tanong. Alam mo na ang kasagutan. Ano ba ang kalayaan? Hindi naman ipinagpipilitan at hindi naman puwersahan na kung ano ang ibinigay na talento sa iyo. Ayon ang dapat mong galawin. Sapagkat kung saan kayo makakasumpong ng kapayapaan at kaligayahan, doon kayo susulong. Katulad ng mga kopang nasa harapan ninyo. Kung kaya, kung saan ka masaya na inumin ang kopa, kaya ay doon kaliligaya. Salamat. Kung kaya ang sinasabi mong nagalit ang Panginoon, mag-iingat kayo sa inyong mga pananalita. Sapagkat ang katotohanan ang nakasulat ay isang halimbawa lang. At hindi naman totoong nangyari. Isang halimbawa lang sa mga mag-aaral upang maliwanagan at magkaroon ang bawat kaisipan ng bukas sa kaalaman, kuro-kuro, pamantayan, at pananaw. Kung kaya, kung ano man ang mga talento na nasa sa inyo, gamitin ninyo. Sapagkat ano nga ang saysay, halimbawa na lang, pinag-aralan ninyo ang manggigitara. Hindi naman ninyo ginagawa upang magpuri at mag-alay ng awit. Oo, kahit na hindi para sa Diyos, para sa inyong sarili, para sa mahal nyo sa buhay, para sa mga taong nasa inyong kapaligiran, at para sa mga espiritu sa inyong kapaligiran.
naway magkaroon naman ng kabuluhan ang bawat natutunan ninyo. Isabuhay ninyo at patunayan ninyo na hindi lang nasayang ang paggugol ninyo upang pag-aralan ang mga talento. Katulad din sa mga propesyon sa paaralan dito sa mundong ito. Halimbawa, kung ikay nag-aral ng kursong bilang tagapagturo, propesora, maestro, at sa huli ay nagtitinda ka lang sa palengke o ibang larangan ng iyong ginalawan. Hindi ba't napakaraming panahon ang nasayang mo? Isang halimbawa lang ang aking nabanggit. Ang oras ay bukas pa rin. Subalit kung wala na, ang oras ay nandito na. Meron lang po akong idadagdag. Nakaka-relate po ako kasi Tumayo ka lang. kasi nung ako po ay nagtatrabaho po ako ngayon sa ELBS, doon po sa mga person with disability. Ngayon po, doon po back home sa Pilipinas, graduate po ako ng computer science. Pero hindi ko na po naipagpatuloy dito sa Canada kasi po yung anak ko po na-diagnose po siyang may disability. So hindi na po ako nagkaroon ng chance na ipagpatuloy pa ito. Sa halip, instead na ay kukuha ko ng linya sa medical kasi wala po akong alam sa healthcare. So para po masiguro ko na matapos ko, kumuha muna ako ng healthcare aid. 6 months para sigurado na, kasi kung kukuha ka agad ako ng RN or LP tapos hindi ko matapos dahil may anak nga po akong disability, wala pong magbabantay sa aking anak kaya kumuha lang ako ng short courses. So mamadaliin ko na po yung kwento. So nakapasok po ako sa ELBS, ito po'y paaralan para po sa may mga estudyante na may mga disability, yung yung mga hindi makapagsalita, sila po'y nasa wheelchair, may mga kapansanan po sila. So nagtanong din po ako sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, bakit mo pinahintulutan na ang kunin ko ay computer science or programmer? Sana po ay ginabayan niyo kung dalhin sa larangan ng nursing, pagka-doktor. Lalo po sa darating na panahon ay magkakaroon ako ng anak na may kapansanan. Alam niyo po, nakuha ko yung sagot nung during COVID. Kasi po doon po sa pinagtatrabahuan ko, marami pong hindi po ganun sapat ang kaalaman sa computer. So lumikha po ako ng isang website doon po sa aming paaralan. Nagulat po silang lahat dahil po hindi nila alam po paano mag-create ng website, paano nga po ba ang pagbuo nitong Zoom. Marami po akong naibigay na pagbabahagi kung paano pong gagawin namin na kahit online ay maaari namin tulungan ang mga pamilya, mapagpatuloy pa rin namin ang pagtuturo. Kaya po kahit wala akong background as a teacher, na-promote po ako. Kaya doon ko po nalaman na meron palang dahilan kung bakit ako nakakuha ng ganitong kurso, magagamit ko pala sa susunod na panahon. Yun lang po. Gusto ko lang po ito. Maraming salamat sa iyong pahayag. Ito'y nagpapatunay lang na lahat ng mga karanasan at pangyayari sa buhay ay mayroong kinalaman sa hinaharap.
mayroong layunin. Subalit hindi lahat ay nakakakilala. At hindi lahat ay naiintindihan. At mayroon din namang pagkakataon na pagkakamali sa desisyon at pagpili sa direksyon ng buhay. Lalong-lalo na kung ang isang individual ay kulang sa connection. Kulang at uhaw sa mga salita ng Diyos o mga bagay na may kinalaman sa pagsulong ng moral, sa pagsulong ng espiritual. Oo, sa lahat ng hamon ng buhay. Ako'y nagagalak sa iyong pagparito. At dinggin mo ang pagtawag ng Espiritu. Maraming salamat din sa anak na babae upang maging daan sa pagbukas ng daan na iyong pinasukan. Naway manatili ka kung ibig mong masumpungan ang mga bagay na iyong hinahanap. Ituro ninyo sa Kanya kung anong gagawin. Buksan mo ang santong kasulatan. Mag-focus ka, mag-pray, and then magkahanda ka na. Buksan mo. Kung anong katanungan o kahilingan ang iyong hinahangad, ilingin mo sa panalangin kahit lang sa iyong isipan. At pagkatapos ay buksan mo ang santong libro at ituro mo sa iyong mga daliri. Hinlalaki at hintuturo. Ang nabuklat na sulat ng ating kapatid ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 6, verse 25 up to 30.
basahin ko po. Sa verse 25 ng chapter 6 ng Jeremias. Huwag kang lumabas sa parang lumalakad man sa daan sapagkat may tabak ng kaaway at kakilabutan sa bawat dako. 26. O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at Ako na. Ulitin ko po sa Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 25 hanggang 30. Sa 25, huwag kang lumabas sa parang o lumakad man sa daan, sapagkat may tabak ng kaaway at kakilabutan sa bawat dako. 26. O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abogala. At gumugol ka sa abo. Manangan ka o manangis ka gaya ng gaya ng sabugtong na anak ng kaligaligan sa papanaghoy, sapagkat ang manglilipol ay biglang darating sa akin. 27. Iginawa kita ng isang moog. Iginawa kita ng isang moog at ng kuta sa gitna ng aking bayan upang iyong maalaman at masubok ang kanilang lakad. 28. Silang lahat ay lubhang mapanghimagsik na nang ninirang puri. Sila'y tanso at bakal. Silang lahat ay nagsisigawang may kabulukan. 29. Ang paghihip ay humihihip na malakas. Ang tingga ay natutunaw sa apoy at sa walang kabuluhan nagdadalisay sila, sapagkat ang masasama ay hindi nang aalis. Sa huli sa 30, tatawagin silang pilak na itinakwil sapagkat itinakwil sila ng Panginoon. Ay, hirap. Tikit-tikit. Anong naiintindihan mo sa naibigay sa iyo? Yung pagkakaunawa ko po doon, masyado po kasi malalim yung Tagalog. Kasi po nung time din po na para pong katulad po ng mga pinagdaanan kong pagsubok po sa trabaho. Nung time po kasi na gumagawa ako ng website ng school namin. Marami akong naging kalaban. Halos lahat kahit matalik kong kaibigan. Pero pinagpatuloy ko kasi yun po yung nasa puso ko eh. Kahit po pamilya ko nagalit na sa akin kasi naubos po yung oras ko. Pero nagagalak ako pag ginagawa ko yung website, nabubuo ko at natutulungan ko yung mga estudyante namin na nakikita ko na kahit COVID pandemic na naibibigay ko yung po yung talaga nasa puso ko eh. Kahit maraming humadlang, kahit pamilya ko, gusto ko po talaga yung pagpo-program, yun po talaga yung
tawag po dito, basta yun po yung tawag ko, parang hindi ko po mapigil pero nung matapos naman po lahat ito, nakita ko naman po ang bunga. Kahit po ako'y wala naman pong karanasan bilang maging isang guro, ang aking principal ay pinromote po ako kahit po hindi po ganoon. Dahil po sa nakita po nilang talento na ibinigay ko, binahagi, hindi lang po dahil sa pera pero yung po talaga yung tinitibok ng puso ko, kaya po ako po'y naunawaan ng aking asawa kahit po minsan talaga nauubos ko yung oras dahil ako lang po ang gumagawa doon sa aming school. Yun po ang aking pagkakaunawa po doon sa Bible na kahit maraming pagsubok, maraming dumaan sa'yo, kung yun talaga ang passion mo at nasa puso mo at wala ka namang nasasagasa ang ibang tao, ipagpatuloy mo lamang. Matuto lang tayo talagang i-manage ang time, magkaroon ng balanse, pamilya at trabaho. Yun lang po. Maraming salamat. At naiintindihan mo kung ano ang hamon sa iyo ng buhay. Subalit, mag-iingat ka. Katulad ng iyong narinig. At alam kong ito'y lubusan mong naiintindihan. Ngunit kung nananatili sa iyo ang katuwiran at katotohanan, ay hindi ka madadapa ng sinuman. Sapagkat mananatili kang matatag hanggat ikaw ay nananatili rin sa pananampalataya sa ating nag-iisang Ama. At kung nananatili ka sa kabutihan at huwag mong titingnan ang lahat na maaaring mambato sa iyo. Sapagkat tunay na maraming masisilaw at mamamangha sa mga bunga ng isang punong hitik sa kanyang mga bunga upang batuhin ang mga bunga. Kung kaya, hayaan mo lang silang mambato. At naway masiyahan din sila sa bungang kanilang malalaglag. Ngunit huwag kang magpapekto sapagkat napakadaming bunga ng punong iyong inalagaan. Ipagpatuloy mo lang kung saan ka masaya at huwag mo ring hahayaan na ikay magkulang katulad ng iyong sinabi. Balanse, prioridad, at maging mapagsiyasat lang sa bawat galaw mo at mapagmasid sa paligid. At wala kang magiging kaaway. Mabuhay ka.
isang kaloob din ang iyong supling upang ikay makapagbayad sa iyong nagdaan. At isang kaligayahan din naman para sa iyo sapagkat tinanggap mo ng walang pag-aalinlangan ang kaloob sa iyo ng Diyos. Kung kaya't mananatili sa iyo 10 ng iyong mga mahal sa buhay ang pagpapala. At huwag mo lang kakalimutan na kailangan mo ring suyuin at ibigay ang iyong sarili sa Kanya. Oo, kahit hindi lang sa araw ng pagpupuri at pagsamba, kung hindi sa bawat pagkakataon ng buhay, ay pwede mo naman itong gawin. Napakaraming kaparaanan. Hindi lang sa ganitong bagay. Katulad ng aking sinabi, at ito'y hindi naman bago sa inyong pandinig. At kahit hindi nagmula ito sa akin ay matagal na rin ninyong alam. Kayo ang tunay na templo ng Diyos. At sa bawat paggalaw ninyo na may halong kabutihan, pag-ibig, paggawa ng mga kabutihan, pagbibigay kaliwanagan, at ang pagpapalaganap sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga aral. Na may pagpapatotoo sa inyong mga sarili, sa gawa, hindi lang sa isip at sa salita. Kayo ay magiging katanggap-tanggap na para sa kanyang tahanan. Kayong lahat. Sapat na ba ang mga pagkain para sa araw na ito? Lagay ko po sapat na. Maraming salamat. Ang bendisyon at pagpapala ay lumalaganap sa inyo. At sa buong sanglibutan. Kapayapaan, pag-ibig,
ang mananatili. At ako rin, lagi sa inyong tabi. Ako, si Lucas. Salamat, Ama, sa pinagkaloob ninyong gabay sa amin sa tulong ng banal na Espiritu upang ituro